Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Miss Laila Diaz, hindi pa tayo tapos. Sigaw ng doktor sa akin ngunit dire-diretso ang lakad ko papalabas ng eye clinic ng family doctor namin. Buhat kasi sa lolo ko hanggang sa mga kapatid ay iisang sakit lang at ngayon ay kasapi na ako sa kanila. At parang bumbang sumabog sa pandinig ko ang sinabi ng doktor. Sa akin na 2 mata ko daw ay nanganganib na mabulag, kagaya sa mga kapatid ko. Sakay ng pinakustomize kong van, ay tinahak ko ang papalayo sa Manila. Pinatay ko ang cellphone ko kahit panay ang tunog. Marahil ay tumawag na ang family doctor namin sa bahay at nagsumbong na kay mama. Napatulo ang luha ko at nagmaneho na lang kahit hindi ko alam ang patutunguhan. Isa akong sikat na influencer sa social media. At ang mga ina-upload ko ay tungkol sa mga travel vlog gamit ang pagpapalipad ng drone. Food destination na mga mura. Hindi ko man ipinapakita ang totoong identity sa mga follower ko. Ay alam kong sa bawat pag-upload ng mga magagandang video ay napasaya ko sila. Lumaki akong sagana sa lahat ng bagay. Pagmamahal ng magulang at pera. Ngunit ngayon ay hindi kayang bilhin ng kung ano ang meron ako. Ang liwanag at sa ganda ng mundo, ang nanganganib na magdilim. Halos 1 buwan ko nang nararamdaman ang pasakit ng aking 2 mata, na tila ba may buhangin akong minsan ay blurred, kaya naisipan kong magpakonsulta. Mula ng bata pa kami ay inililibot kami ng mga magulang namin sa iba't ibang lugar, para lang pala paghandaan ang pagdilim ng paningin naming magkakapatid. Nakaramdam ako ng pagod, ay inihinto ko muna ang van at sinilip ko ang 2 sa likod na sina Tots at Peps. Mga alaga ko sila. Tulog na tulog sila sa portable bed ko. Tiningnan ko at napabuntong hininga. Ng kalsada medyo malayo pa pala ako sa Manila at ipinagpatuloy ang tinatahak kong daan. Nanginain ako ng ready-to-eat food kung stock sa mini-refrigerator ko. Pagkatapos ipinagpatuloy ko na ang walang direksyong pupuntahan. Bahala na kung saan, dalhin ng 2 pa ako. Matapos ang higit ilang oras kong paglalakbay kasama ang mga cute kong aso, ay nakarating din ako sa wala sa lugar na nakaka-relax. Binuksan ko ng bahagya ang bintana at dinama ang medyo katamtamang lamig ng lugar dahil sa medyo matao na ang center nito. Ipinagpatuloy ko lang ang pagmamaneho na tila ba sinusulit ang bawat sandaling may paningin pa ako. Nang mapagod ay inhinto ko muna ang sasakyan sa medyo hindi delikadong lugar. Binuksan ko ang bubong na bahagya at tumabi na ako sa 2 alaga ko. Samantala uminom ako ng pampatulog kong alak at binuhay ang sigarilyo sa tanang buhay ko. Ngayon ko lang tinikman ang sigarilyo dahil parang nakaka-relax kapag nakikita ko ang iba na bumubuga ng usok. Napaubo ako sa usok sa kaya nainis ako. Kaya pinatay ko ito at nabahuan ako sa hininga ko. Ang mga taniman ko ng mga iba't ibang gulay na ibinabagsak namin sa kilalang supermarket sa Manila. Hindi ko maiwasang kainin ng galit kapag naaalala ko si Amanda. Tinangay nito ang naiwan kong pera na kinita namin sa huling delivery. Higit 2 taon na kaming magkasintahan at nagli-live-in. Kaya tiwala akong ipagkakatiwala ang pera ko dahil kasal na lang ang kulang sa amin. Tangay nito ang lahat ng gamit niya at pera kong bukod sa ingreso. At kinita buti na lang napahold ko kaagad ang 2 ATM kong ay kagaya ako ng kantang Kawawang Cowboy. Ako ang naghirap, siya ang nagpasarap. At sumama sa nakilala nito sa social media. Nakilala at balita ng pinsan niya
ay buntis na daw at ikinasal nung nakaraan. Naririnig kong kumakanta si Harry. Sa likuran ko inis kong tinapunan ng tingin at pinagpatuloy ang pag-inom. Sorry, nahuli ka. Latak na lang itong natira. Huwag ka na makisali dahil takusa ka naman kay Erica. Ganting biro ko naman sa pinsan ko. Napatawa naman ito. Buti alam mo, matalas pa naman ang ilong nun. Mag-move on ka na kaya kay Amanda. Loko, humanap ka na ng bago. At huwag mo na i-live-in. Kasal agad. Mostly ang mga nagtatagal ngayon, yung mga saglit lang, nakakakilala at tikiman agad, pinatitibay ng sarap. Biro ko pa sa pinsan at napapakagat labi. Tulad namin ni Erica, binuntis ko kaagad at pinakasalan. Tingnan mo kami mag-asawa, masaya na. Parehong pagka-broken hearted. Niligawan ko agad ang asawa ko na ngayon. Hindi na uso ang pakipot, Ryan. Tikiman agad ngayon, loko. Nakangiti kong pambubuyo sa pinsan ko. Halos kalahating taon ka na ding walang babae. Baka naman, uwian mo na kami ng babae para may katsismisan ang asawa ko. Hindi naman marunong ng Ilocano kaya hirap makipag-usap sa mga tauhan namin. Tigilan mo nga ako, matulog ka na. Inis kong turan sa pinsan. Ngiti-ngiti naman ito, lalo pang nahilata sa upuan. At sinamahan ako magsente. Nalihis na ang topic namin kaya nakipaghuntahan na lang din ako sa isa sa mga nagustuhan kong kasama dito. Dahil hindi nawawala ng pambala na kwento. Nang makaramdam ng antok ay tumayo na kami at isinara ko ang pintuan. Kinaumagahan ay nagising ako na may dumidila sa mukha ko. Dahil sa hirap na akong gumising dala ng hangover ko. Pikit mata akong ibinuka ang talukap at binuksan ng isa. Napamura naman ako. Pati ang labi ko ay pinupog ng halik ng 2 balbong aso. Harry! Sigaw ko sa pinsan at tingninan ko ang orasan. Pasado 10:00 na pala. Baka lumuwas na dito sa Manila at ako na lang ang naiwan kasama nito ang asawa niya. Tuwing magdi-deliver na ang mga ani namin. Dahil dumalaw sa Erica sa mga magulang nito sa Manila, diring-diri akong tumayo at pumipilantik pa ang kamay ko. Dahil sa puro laway ng aso. Muli akong napamura na makita kong puno ng putik ang kama na nang maging sahig namin. Bakat pa ang paa ng aso sa galit ko. Nawala tuloy bigla ang antok ko at dali-daling pumasok sa banyo. Napadura naman ako. Nagmumug dahil sa laway ng aso na dumikit sa labi ko nang matapos. Inis akong lumabas at iginala ang paningin. Ngunit wala man lang akong nakitang aso. Kaya inis na pumasok ulit ako at ikinulong ang 2 maliligalig na aso. Samantala pagod na pagod akong maghanap sa 2 kong aso. Peps? Tots? Sigaw ko sa puro taniman ng gulay ang nakikita ko at sa pangpinanggalingan ko. Nagpalipad ako ng drone at naligo na din sa sapa ngunit hindi nagpakita ang 2 aso ko. Inabot na ako ng hapon ngunit hindi ko mahanap ang 2 aso ko. Naiiyak na ako na nagpunta na lang ako sa malapit na barangay para kung sakaling may maksauli sa akin ay naiwan ko ang number ko. Mabutit mababait naman ang mga taga-barangay. Tumuloy na din ako sa munisipyo para kumuha ng permit na magpapalipad ng drone sa shot. Inumpisan ko ng linisin ang dinumhan ng 2 aso. Napanay ang iyak nila sa kulungan, ang biniling crib ni Harry, para sana sa nalalapit na panganganak ng asawa nito. Nang matapos napapangiti akong napaupo sa tapat ng mga ito, panay ang kahul nila, marahil ay gutom na siguro. Muli akong napamura sa inis, hindi nga ako nag-anak, magiging tatay pa ako ng aso. Malakas kong turan, habang naghahagilap ng pagkain sa ref, para may maipakain sa 2 aso. Kanina lang ang ginawa kong pagkain. Oh, mag-askal muna kayo. Sabaw na nilagang baka na tira namin kahapon ang pinaulam ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang pinsan ko. Nakailang ring bago ito sumagot para lang mapamura sa nakita. Gago. Gago ka talaga, no? Kagabi, asawa ang pinipilit mo. Ngayon iniwanan mo ako ng aalagain
Gigil kong wika at ipinakita ang mga alagang kumakain. Napamura rin naman ito. Gago ka! Sa anak ko yan! Malutong na mura nito sa akin, tawa ako ng tawa. Sa nakikitang salubong ang kilay nito at galit na galit sa akin sa isang banda, ay nakaganti na ako. Alisin mo yan sa crib ng anak ko. Ipinapagamit mo, mamaya tatae pa yan dyan. Naihilamos ko ang kamay sa mukha dahil sa sobrang inis sa ginawa ng pinsan. Hay, ang cute naman no? Ngiting-ngiting sabi naman ni Erica. Saan mo nabili pinsan? Ang gaganda nila. Excited na akong umuwi. Grabe, para makita sila. Tila batang tura nito. Ako naman ay napakunot noo. Hey, hindi sa inyo itong aso? Tanong ko sa mag-asawa. Hindi. Bakit? Kailan pa ako nag-aso? Ilang beses na kong kinukulit nitong si Erica. Sumunod ba ako? Singhal ko naman kay Ryan. Saan? Saan galing itong dalawa? Tanong ko naman ulit. Aba malay ko sa'yo. Loko. Alisin mo yan sa crib na magiging anak namin. Inis kong wika naman rito at pinatayan na ito ng cellphone. Matapos ang pag-uusap namin, napaisip ako kung kaninong aso ang dalawang ito. Nang sumapit ang hapon, inikot ko ang taniman para tingnan at kung may kailangang i-harvest para bukas. Samantala nagrent naman si Laila naman tutuluyan malapit sa kung saan nawala ang aso niya. Mabuti na lang at mabilis na pumayag ang dalawang matanda. Napatuloyin ako sa isang bahay kubo nila. Kasalukuyan akong nakatambay sa taniman at kinukunan ko ng drone shot ang papalubog na araw nang biglang bumagsak ang drone ko sa magandang rest house at sa bubong pa nila lumapag. Shit! Pipingmura ko. Natanaw naman ni Ryan ang isang bagong mukha na galing sa kubo ni Tatay Jose at Nanay Anita. Bumagsak ang pinalilipad nitong drone sa bubong ng bahay. Pinapanood ko lang ito mula sa kinauupuan ko. Medyo mataas na lugar na taniman. Panay ang katok nito ngunit nang manawa na ay naghagilap na lang ng panungkit at kinuha ang drone nito sa bubong pagkatapos umuwi na sa kubo. Maganda ito. Napaisip ako dahil wala namang anak na dalaga ang dalawang matanda. Puro may asawa na ang 6 nitong anak. Mukhang hindi naman tutugma sa base sa itsura ng babae kung apo nila ito. Tantiya ko, nasa edad 20 na ito pataas. Ipinagkipit ko na lang ng balikat at tumayo na mula sa kinaupuan ko at baka kung ano na naman ang ginagawa ng mga ampun kong aso. Siguradong puro tae na ang crib na magiging anak ni Harry. Dahil sa naisipan ay napangiti ako. Siguradong galit na ito sa akin. Pag-uwi nila bukas, nagpabili na din ako ng dog food. Napaling ang tingin ko sa van na nakaparking sa malapit. Mukhang may kaya ang babaeng bisita ng dalawang matanda base sa brand ng van. Hinubad ko ang botang suot ko at naghugas ako ng paa bago pumasok sa bahay. Hindi nga ako nagkamali. Sa pinto pa lang, nangamoy na ang dumi ng dalawa. Mabuti na lang nilagyan ko ng karton ngunit nanlimahid na sa dumi ang dalawa. Inis akong naghanap ng panali na medyo may hihirapan silang ngat-ngatin. Marahil hindi matibay ang ginamit na lace ng amo nila kaya nakawala sila. Diring-diri kong nilinis ang crib sa labas. Pagkatapos niluguan ko at kinuha ang blower ni Erica para hindi lamigin ang mga ito. Panay ang harot nila sa akin na malinisan ko na. Kinabukasan dumating na ang mag-asawa. Ang daming pasalubong para sa dalawang aso. Mula sa pampers, shampoo, maski dog food ay binili ni Erica. Panay ang halik nito sa dalawang aso. Huy babae, baka iyang anak ko ang maging aso, ang kamukha. Ginandahan ko pa naman ang paghulma dyan. Pagkatapos, mukhang aso lang pala. Ang OA mo kaya, Harry? Galit na singhal naman ni Erica sa asawa. Nakangiti lang ako habang nakikinig at humihigop ng kape. Masama din ang tingin sa akin ng pinsan ko dahil sa crib ng anak nila na ginawa kong kulungan. Sungit mo, huwag ka mag-alala, papalitan ko yan. Wika ko at nakangiting nakakaloko dito.
Siguraduhin mo lang. Singhal ko at pumasok na sa kwarto namin mag-asawa. Pasensya ka na ha, ang sungit niya kahapon pa, hinakbangan ko kasi. Tumatawang wika naman ni Erica. Hirap na kasi ako maglihi. Kaya siya naman, para ma-experience naman niya. At hinimas ko ang medyo umbok na tiyan. Sobrang excited na, kaya bumili agad ng crib. Hindi ko naman type ang kulay, bagay kina Dougie yan. Sabay halik ko ulit sa 2 aso. Ang babango nyo, amoy shampoo ni Tatay Ryan ha? Natawa naman ako sa sinabi ni Erica. Loka, aso yan, hindi ko anak. Bantayan mo muna at maliligo lang ako. Doon sa sapa, pang-alis ng hangover ko. Sure, sige. Tumayo na ako nang marinig ang pagpayag naman ni Erica. At iniligpit ko na ang pinagkapihan ko. Samantalang masaya namang naliligo si Laila. Katatapos lang niya maglabada ng mga naipon niyang damit mula sa huling liwaliw na pinuntahan niya bago nagpa-check up. Sa mga mata, maganda maglabas sa sapa dahil isang banlaw na lang. Maagang nagpaalam ang 2 matanda dahil pupunta daw ang mga ito sa anak nila. Makiki-birthday daw ang mga ito. Inalis ko na ang lahat ng panloob ko. Mukhang ako lang naman at 2 matanda ang nakatira dito. Kaya nilabhan ko na ang t-shirt lang at nagsisilbing takip sa katawan ko. Pagkatapos naglunoy ako sa malamig at malinis na tubig ng sapa, paahon na ako nang biglang nagdilim ang paningin ko. Naiiyak na kinapa ko papunta sa tabi dahil baka mapunta pa ako sa medyo malalim na parte at delikado iyon para sa akin. Napalunok naman si Ryan na makita ang halos walang itinatagong dayo. Sa pagmamay-ari ko pang lupain, babalik na sana ako sa bahay ngunit bigla ako nagtaka sa ikinikilos nitong biglang nangangapa at parang umiiyak. Nakiramdam ako kahit nakakailang itong tingnan dahil nakakapagpainit ito ng katawan. Lalong lumalim ang kunot ng noo ko nang tila nangangapa ito at parang hindi nakakakita. Papunta na sa talahiban. Dali-daling napalapit ako at napilitan itong tulungan. Naalala ko ang itinuro ni Lolo noon sa 2 kapatid kong bulag. Ang kumalma at kabisaduhin ang paligid. Naupo ako saglit para kumalma muna at handa ng alalahanin ang dinaanan ko pabalik sa kubo. Napahinto ako sa paglapit na tila sinasanay na babae kumilos mag-isa at pakapang nagsimulang humakbang patungo sa kubo na mag-asawang matanda. Naupo na lang ako at hinayaan itong mag-isang makauwi. Binibilang ko ang paghakbang mula sa pangpinanggalingan. Napangiti ako at napapalakpak sa tuwa nang ligtas akong makabalik sa kubo. Pakapang pumasok ako sa loob at nagbihis. Napalunok ako sa nakikitang hubad na katawan nito. Bukas kasi ang bintana ng kwarto kung saan ito nagbibihis. Ang babaeng bulag marahil ngunit napaisip ako, normal naman ito kanina at kahapon. Bakit bigla na lang nabulag? Dahil nakita kong nagliligpit pa ito ng labada niya. Napabuntong hininga na lang si Ryan at tumayo na para makaiwas sa tuksong nakikita. Nagtungo ako sa sapa at kinuha ang naiwan nitong labada. Binuhat ko papuntang kubo. Inilagay ko sa tapat ng pintuan. Saktong palabas naman ang babaeng bulag at pakapang sinusunod nito ang paa ng dahan-dahan. Lalo itong gumanda sa malapitan. Ang natural at manipis nitong mga labi ay parang masarap pupugin ng halik. Tahimik kong pinanood ang ginagawa nitong pagbulong-bulong. Bilang habang naglalakad, marahil babalik ito sa sapa para kunin ang nilabhan nito. Dahan-dahan kong inilapit sa makakapan ng paa nito ang palangganang may basang damit. Napangiti ako na mapansing baliktad ang suot nitong duster at tumutulo pa din ang basa nitong buhok. Amoy ang mabangong pangmayaman na ginamit nitong sabon at ang kutis pa lang nito. Mukhang mayaman na ipinagtaka ko. Bakit ito napunta dito sa amin? Wala namang mayaman na kamag-anak ang mag-asawang tauhan ko. Dahil halos karaniwang pumupunta sa kanila ay kamag-anak nilang mangungutang.
Kinakabahan ako na masagi ko ng paa ang palangganang may labada na naiwan ko sa sapa. Ngunit ngayon ay naiuwi na may ibang tao akong kasama na naiisip ko ay dinudunggol ng kaba ang dibdib ko at sa ayos ko kanina na wala nang halos itinago dahil tanging t-shirt lang ang suot ko. Sino ka? Wika ko kahit walang kasiguraduhan na may sasagot sa akin. Magpakilala ka. Naupo ako sa duyan imbes na sagutin ang tanong ng babae. Naramdaman kong lumagitnit ang duyan. Ngunit walang nakuhang sagot sa taong kasama ko. Siguradong pinanunood lang ako nito. Pakapa pa lang na itinuloy ko ang pagguha sa labada at dahan-dahang kinapa ko ulit ang sampayan. Gaya ng ginawa ko sa pag-akyat ng sapa, binilang ko ulit ang papunta sa sampayan. Nang matapos, tahimik ulit akong bumalik sa kubo. Bit-bit ang palangganang wala ng laman. Napadasal naman ako. Sana ay bumalik na ang paningin ko para makaluwas na ako sa Manila. Maraming salamat kung sino ka man dyan. Pwede mo na akong iwan. Wika ko sa tila nagbabantay sa akin. Sigurado akong hindi ang dalawang matanda dahil sa amoy ng panlalaking pabango at mamahalin. Isa sa mga gusto kong amoy ng pabango ng mga lalaki ay kagaya sa taong kasama ko ngayon. Napatingin ulit ako sa magandang babae na nagpapasalamat. Maski boses nito ay maganda. Parang narinig ko na, hindi ko lang alam kung saan. Naupo ito at kinuha ang suklay sa bulsa ng duster nitong baliktad at inumpisahan ng suklayin ang mahabang buhok nito. Kakapanood ko sa ginagawa nito. Inagaw na ko ng antok dahil sa dalawang aso kong ambo na maingay. Panay ang iyak kaninang madaling araw, kaya halos hindi ako makatulog. Matapos ko magsuklay ng buhok ay inuunat ko ang paa at sumandal sa upuan. Nakakarinig na ako ng malalim na paghinga. Marahil tulog na ito. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi masamang tao ito. Kung marahil ay masama ang hangarin nito, ay siguradong mahihirapan akong ipagtanggol ang sarili ko sa ganito kong kalagayan. Makalipas ang ilang oras, maingat akong pumasok sa loob nang makaramdam na ako ng gutom. Pakapa kong hinagilap ang instant noodles na baon. Isang problema ko ngayon ay ang magluto dahil sa wala akong paningin. Nagulat ako na may kumalabog. Naaalimpungata na napapasok ako sa kubo at nagulat na makita ang bulag na babaeng nagpupumilit sindihan ang dikahoy na kalan. Nagkatapon-tapon na ang kaldero nitong may lamang tubig. Mabuti na lang at hindi pa mainit at umaalog ang balikat nitong tila umiiyak na. Napabuntong hininga naman si Ryan. Napilitan na agawin ang ginagawa nito at naaawa sa kalagayan ng babaeng bulag. Ako na. Akin na. Agaw ko naman sa lighter. Ngunit ayaw nitong ibigay. Luhaang ang mga mata nito. Nalumingon siya sa akin. Kahit mukhang gwapo ang lalaking nagsasalita, hindi ko maiwasan na mainis sa sarili ko. Dahil sa isa na akong walang silbi ngayon. Kaya ko. Iwan mo na ako please. Napangisi ako, may katigasan ka din ng ulo. Ano kung nakikita mo lang ang mga natapon mong pagkain? Isa pa, mabubusog ka ba sa instant noodles? Akin na ang lighter. Sabay hablot ko sa kamay nito. Ngunit nang makuha ko ay may bahid ng dugo. Marahil na sugatan ito ng pagkuha sa kahoy. Iginala ko ang paningin at naghanap ng pantali sa dumudugo nitong daliri. Kinuha ko ang nakalagay sa bag at kumuha ng isang t-shirt at pinunit bago lumapit sa umiiyak na babae. Akin na ang kamay mo. May sugat. Naaawang tiningnan ko muna ang mukha nitong luhaan. Iniangat ko ang kamay para punasan ang tila ulan nitong mga mata. Panay agos ng tubig. Tahan na. Bulong ko rito. Baka bumaha. Biro ko pa para mapawi ang mababakas na lungkot at kawalan ng pag-asa nito sa buhay. Napangiti naman ako sa biro ng lalaking nagpupunas sa luha ko. Lalong gumaganda ito. Nangumiti sa akin
Ganyan nga, huwag mong dibdibin. Lilipas din ang problema. Anong pangalan mo? Tanong ko matapos pahidan ang luha at tinalian ko na ang sugat nitong dumudugo. Sana isang araw pagising ko ay bumalik na ang paningin ko at mapasalamatan kita bilang ganti sa pagtulong mo sa akin ngayon sa panahon na sa kadiliman ang mga mata ko. Malungkot na wika naman ni Layla. Layla ang pangalan ko. Huwag mo na alamin kung anong apelyido ko at kung taga saan ako. Malayong malayo sa'yo. Napatingin ulit ako sa tinura ng kaharap. Ako si Ryan. Pakilala ko sa sarili at tinapos ang ginagawa. Tumayo ako at iginala ang paningin kung may iba pang pwedeng lutuin bukod sa instant noodles, ngunit wala na. Iniligpit ko ang mga tumapon nitong pagkain. Ayusin mo ang damit mo o uwi tayo sa bahay. Baka tuksoin pa tayo ng gago kong pinsan na nag-honeymoon tayo dahil baliktad ang suot mong duster. Utos ko pa kay Layla. Napapahiyang kinapa ko ang suot. Baliktad nga ang suot ko. Dito na lang ako. Nakakahiya naman sa'yo. Pagtanggi ko naman sa alok niya. Anong kakainin mo dito? Wala na. Natapon pa ang noodles na niluto mo. Wala malang sustansya ang kakainin mo. Bilis! Pagpupumilit ko at tumalikod na para ayusin nito ang baliktad nitong damit. Pagkatapos ayusin ang damit ay inakay na ako ni Ryan papunta sa bahay nila. Nahihiyang kumapit ako sa braso nitong matigas. Ni hindi umabot ang kamay ko, halos kalahati lang ang nahahawakan sa laki ng muscle nitong braso. Panigurado na gwapo ito. Tumigil na kami sa paglalakad. Marahil ay nakarating na kami sa bahay nila. Agad kong narinig ang kahol ng mga aso. Halika, pasok ka. At dahan-dahan, may hagdan. Uwika ko naman kay Layla. Nahihirapan itong kapain ang baitang ng hagdan. Pababa sa sala kaya napilitan akong buhati na lang. Napakapit akong bigla sa pag-angat ko sa malamig na sahig. Naramdaman ang mainit at mabangong hininga ni Ryan na malapit lang sa mukha ko. Dahil sa gulat ay sobrang napakapit ako sa lalaking tumulong sa akin. Huy! Napangiti ako sa nakikita at napapalatak ang gandang babae. Ang buhat ng pinsan ko. Agad kong isinigaw sa asawang abalang maghain sa pananghalian. Erika Han, tingnan mo, ang magandang tanawin. Ngiting-ngiting tura naman ni Harry. Maging ang asawa ko ay natuwa sa nakikita. Napahawak pa ito sa bibig. Masamang tingin lang ang ipinukol ko sa mag-asawa at maingat na ibinaba si Layla. Nagulat kami mag-asawa sa nakikita pa lang. Walang paningin ang kasamang babae ni Ryan dahil sa kinakapan nito ang mga paa sa paglalakad. Hi, magandang tanghali po. Bate ko sa narinig na boses na mag-asawa ko magtawagan. Nakangiti at inangat ko pa ang kamay kahit hindi ko alam kung saan direksyon sila nakapwesto. Napatunayan kong bulag nga ang babaeng kasama ni Ryan. Nang sa maling direksyon nito iniabot ang kamay sa amin ni Erika. Lumapit ako at iniabot ang kamay naming mag-asawa. Maganda ka po sa tanghali. Ako si Harry. Pakilala ko naman. Ako naman si Erika. Mag-asawa kami. Layla po ang pangalan ko. Pagpapakilala ko sa dalawa. Pasensya na kayo sa istorbo ha. Inatake lang po kasi ako ng sakit ko. Hinging paumanhin ko sa kanila. Naku, wala yun. Halika, kain na. Habang mainit pa ang niluto ko. Hinawakan ko na din ito para alalayan. Ngiting-ngiti kami mag-asawa sa pag-aasikaso ni Ryan kay Layla. Mula sa pag-upo hanggang pagkain nito, ay nakaalalay ang pinsan ko. Ano nga pala ang sakit mo? Hindi ko mapigilang ang bibig na mag-usisa kay Layla. Glaucoma po, mula sa lolo at dalawang kapatid ko. At ngayon ako naman, na nanganganib na mabulag. Pinipigilan ko na huwag pumatak ang mga luha sa mga kasama ko. Ang sarap po ng luto nyo.
Pag-iiba ko naman sa usapan. Nagkatinginan kaming tatlo sa narinig na sakit ni Laila. Panay ang kahol ng 2 aso sa pinaglagyan kong crib at mukhang hindi mapakali. Panay ang talon ng talon. Tumayo ako at ibinaba na lang para hindi na mag-ingay pa. May aso pala kayo? Wika ko nang biglang makaramdam. Ang pagkalmot nila sa binti ko. Oo. Imbis na anak ko ang nakakulong sa crib, ay ang asong napakalikot ni Ryan. Sagot ko naman sa tanong ni Laila. Napangiti ako sa narinig. Naalala ko tuloy ang aso kong sina Toots at Peps. Nalungkot ako bigla at kinapa ang 2 aso na naglilikot sa paanan ko. Cute ng pangalan nila. Kakaiba sis. Ganyan kaya ang pangalan natin sa kanilahan. Pwede bang gayahin ang pangalan na ibinigay mo sis? Tanong ko naman kay Laila. Sure po. Sagot ko naman kay Erica. Pwedeng pwede. Lalo na't wala sila. Hindi ko po alam kung nasaan na. Sa narinig ay napaunat kaming tatlo sa pagkakaupo. Saan na wala? Tanong ko naman kay Laila. Nung isang araw, nagpapalipad ako ng drone. Itinali ko sila sa puno. Kaso yung lace nila, nginat-ngat pala. Kaya nagrenta muna ako kina nanay para kung sakaling makita ko sila bago ako magpasundo sa mga magulang ko. Yan na sila. Aso mo pala yan. Pinaglinis ako ng dumi at pinutikan ang higaan ko. Naiinis na wika naman ni Ryan. Mixed emotion naman ang nararamdaman ko sa narinig dahil nakita ko na sila. Tapos nahiya ako sa naging kasalanan ng aso ko kay Ryan. Lalo na ang crib ng anak ni Erica at hindi mapigilan ang luha sa tuwa. Tinawag ko ang 2 at iniyo ko ang mukha at agad ko silang niyakap. Parang tutulo ang luha naming tatlo sa nakikitang awa at saya sa pagkikita ng mag-amo. Lungkot dahil hindi nito makikita kung gaano kasaya ang mga alaga nitong aso. Tumayo na lang ako at iniligpit ang mga pinagkainan habang ang mag-asawa ay panay pa-picture sa mag-among naghaharutan at iyakan. Sabik na makita ang isa't isa. Maging si Erica ay tumutulo din ang luha sa mga mata. Pinagtulungan namin ni Harry ang mga hugasin. Nang sumapit ang gabi, matapos kaming makapaghapunan, ay nagpaalam na akong babalik sa kubo. Ngunit hindi pumayag ang mag-asawa. Kinuha pa nila ni Harry ang mga gamit ko sa kubo at iniuwi dito sa bahay nila. Nahihiya na talaga ako. Pero hindi ko pa kayang harapin ang mga magulang ko sa ngayon. Maraming salamat. Wika ko kahit hindi alam kung sino na lang ang naiwang kasama ko sa sala. Nakakalong sina Tots at Peps sa kandungan ko. Magbabayad na lang ako sa mga atraso naming tatlo sa inyo. Sobrang salamat sa tulong niyo sa akin. Wika ko at naghintay ng sagot. Inubos ko ang natitirang alak sa baso at nilingon si Laila. Pumirmi ka lang dito hanggang gusto mo. Libre yun. Sagot naman ni Ryan. Sagot ko at naaawang tiningnan ang maamo nitong mukha. Akin na sila at baka magdumi pa at maapakan mo pa. Binuhat ko ang 2 malilikot na aso at ibinalik sa crib. Pagkatapos isara ang pinto at mga ilaw, nilingon ko pa ang 2 aso na tahimik sa kulungan nila. Halika na, matulog ka na. Hinawakan ko ang braso ni Laila at pinatay na ang TV dahil tulog na din ang mag-asawa. Kailangan mo bang magbanyo? Tanong ko kay Laila na makapasok na kami sa kwarto ko. Agad naman itong tumango. Pagkatapos ay kinapa nito ang gamit niya. Kinuha naman ni Harry sa kubo. Ako na. Hindi nito makuha ang pantulog. Na damit na maski panty at bra ay ako na din ang kumuha at kumpletong inaabot ko. Ang pampalit nito, daig ko pa ang asawa sa pagsisilbi sa dayong dalaga. Maraming salamat. Nahihiyang tura naman ni Laila. Tahimik lang akong hindi sinagot si Laila.
at inakay na makapasok sa banyo. Binuksan ko ang closet at kumuha ng roba at iniabot ko yun sa kanya. Hindi ko na ilalak ang pintuan ha, para kung kailangan mo ng tulong ko. At tumalikod na matapos kong ituro kung saan banda ang gagamitin nito. Sige, maraming salamat Ryan. Maingat ang bawat kilos ko at tansyado para kung sakaling mang may masagi akong gamit ay hindi ako makakabasag. Hinila ni Ryan ang ekstra na kama sa ilalim ng kama para tulugan matapos kong lagyan ang bed cover at unan ay nahiga na ako at napalalim na ang tulog ko. Nahihiya akong tawagin si Ryan kaya maingat na lang akong lumabas sa banyo dahil mukhang bumabalik na din naman ang paningin ko. Hindi na masyadong blurred ang kaliwang mata ko at may pahapyaw ng aninag. Hindi tulad kaninang umaga na wala talagang makita at lahat ang kanan ay tila nawala na ng pag-asang bumalik pa. Ngunit sa paghakbang ko, napatid ako dahilan para mawala ng balansi at bumagsak. Napadilat akong bigla sa bumagsak sa akin si Laila. Aray! Bulong ko at hinilot ang mukhang tinamaan ng braso ni Laila. Sorry. Utal kong hingin pa umanhin kay Ryan at akmang babangon na. Ngunit hinapit nito ang baywang ko at ikinulong sa mga bisig niya. Amoy ko ang hininga nitong amoy alak. Pilit kong inaalis ang brasong nakayakap sa akin ni Ryan. Ngunit para lang ako ditong una na inipit. Hinintay ko na lang na mangalay at makabitaw ito. Ngunit nakatulog ako, dala na din ng sobrang pagod. Kinabukasan, mga halik ng aso ko ang gumising sa akin. Idinilat ko ang mga mata at napalundag nang makakita ang kabilang mata ko. Para akong batang nagtatalon sa tuwa. Natigil lang na maapakan ko si Tots. Panay ang iyak nito. Anak, sorry. Naiiyak kong niyakap dahil sobrang nasaktan ang aso ko. Napapasok kaming tatlo nang marinig ang asong tila naipit kong humiyaw. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ko kay Laila. At napalapit pa. Parang nabigla tuloy ang anak ko sa tiyan. Dahil humihila bigla. Kakamadali namin pumasok sa kwarto. Good morning. Bati ko sa tatlo. Hindi nga ako nagkamali na gwapo si Ryan. Dahil kahit hindi ko alam kung sino sa kanila, parehong gwapo ang nasa harapan ko. Naapakan ko kasi, pasensya na, at nagulat ko kayo. Hingi ko ng paumanhin sa kanila na mukhang may mga trabaho. Napakunot noo ako nang sumunod ang kabilang mata ni Laila sa amin. Hey, nakakakita na ba ang isang mata mo? Tanong ko. Oo, bumalik na ulit, pero medyo maula pa at tila may buhangin. Sagot ko naman kay Ryan. Nakilala ko na dahil sa boses nito. Halika na at makapag-agahan. Nakakatuwa naman. Sana kahit isang mata mo lang ay huwag naman lahat kunin. Sana ibigay na yan sa'yo ng Panginoon. Naluluhang wika ko kay Laila. Naku, pasensya ka na. Ganito talaga ang mga buntis. Mababa ang luha. Wika naman ni Erica. Pagkatapos kong maghilamos at maayos ang hinigaan namin, ay lumabas na ako para makikain. Masarap ang kain naming tatlo at ang mga aso ko. Kasabay din namin sa ilalim ng lamesa ang mga ito na abala din kumakain. Uuwi na rin pala ako. Maraming salamat ha. Talaga dun sa pagpapatira niyo sa amin. Parang hindi ko malunok ang pagkain sa bibig ko dahil sa narinig na pagpapaalam ni Laila na aalis na. Parang matagal ko na itong nakasama. Kahit kahapon ko lang nakilala. Ang masayahin nitong ngiti sa likod ng iniindang sakit ang hinahangaan ko sa kanya. Dahil paano nito nakakayang maglakbay sa lugar na malayo gayong nanganganib naman ang paningin nito. Parati na tila bumbilya na mapupundi. Matapos kumain, hinayaan namin magkwentuhan ang dalawang babae. Nagsusuot ako ng bota para mag-ikot sa taniman. Samantalang si Harry ay abala namang linisin ang pick-up
para sa ikakargang mga strawberry na dadalhin niya sa Manila bukas. Nagulat ako nang lapitan nito ang sasakyan ni Laila at pasingawin ang mga gulong bago na pangiti pang kumaway sa akin. Gago ka din ano? Wika ko na makalapit. Para hindi makauwi, malayo ang vulcanizing dito. Sabay halakak nito ng nakakaloko at napapito-pito pa na bumalik sa ginagawa nito. Masarap ang kwentuhan namin habang naghihiwa ng niluluto para sa tanghalian. Na may biglang tumulong tubig sa paa ni Erica. Manganganak ka na yata. Wika ko na makitang umaagos sa hita nito ang tubig na may kasama ng dugo at nagmamadaling lumabas. Manganganak na si Erica. Sigaw ko kinaraya na abala sa trabaho. Napatakbo kami sa narinig at naguunahang umuwi. Manganganak na si Erica dahil sa pumutok na ang panubigin at napapaiyak pa ito sa sakit. Ikaw na muna ang bahala dito ha. Ihahatid ko lang sila sa ospital. Bilin ko naman kay Laila. Tumango naman ako at ihatid sila hanggang sa labas. Matapos ang ilang oras naming paghihintay, ay inilabas na sina Erica sa delivery room at inilipat sa private room na kinuha namin pasado alas 5 na. Sige, umuwi ka na pinsan. Kaya ko na ang mag-ina ko para makapagpahinga ka na. Samantala habang naghihintay ako para hindi mainip, ay naghanda ako ng pa-welcome home sa mag-ina. Dahil nakita ko ang mga nakalagay na lobo sa kwarto ni Ryan at nagsulat ako sa cartoon at nilagyan ko lang ng mga design. Nasisiyahan naman ako sa ginagawa ko nang matapos ko ito. Nanguha ako ng mga bulaklak sa garden at inilagay ko sa flower vase. Hindi na ako nagluto ng hapunan dahil ako lang naman ang kakain sa iniluto kong tanghalian kanina. Parang nagkabuhay ang bahay sa nakikita ni Rayang ayos dahil sa mga nagagandahang lobo. Tahimik ang bahay at ang dalawang aso ay nilingon lang ako. Suplada kayo mga lente kayo. At hinimas ang ulo ni Tots at Peps. Pagkatapos ay pumasok na ako sa kwarto para lang magulat. Bagong ligo si Laila at wala na kahit anong takip sa katawan. Naghahagilap na maisusuot nito. Ang ganda naman, biro ko. Hindi ko malaman kung ano ang uunahing takpan at kinakain ng hiya. Nakalimutan kong magdala ng bihisan, kaya lumabas akong walang takip na kahit na ano. Unti-unti akong lumapit kay Laila at hinaklit ang kamay nitong nakatakip. Papanagutan ko, ano man ang gawin ko sa'yo. Bulong ko kay Laila at hindi na naghintay ng sagot dahil sa nabuhay kong pagnanasa sa kanya. Sinil ko na masuyong halik ang malambot na labing iyon ni Laila. Matagal na panahon din ako na nawala ng kontak sa babae, kaya mabilis ako nadala sa tukso. Pagkatapos iginala ko ang kamay sa bawat daanan, ay pinagpapala ko ang malulusog nitong dibdib na ikinalaylay naman ni Laila, lalo sa kiliting hati ng pagsipsip ng labi ko sa tayo-tayo nitong nipol, habang naglalakbay ang isa kong kamay padaos-dos sa gitna ng hita nito. At matumbok ang pakay ng sabik kong sinisimulang galugadin, kasunod din ang paggapang ng halik ko pababa, at pinalitan ang kamay kong gumagalugad sa pagkababae nito. Matapos humupa ang mga init ng katawan namin ay tulala kaming tiningnan ang isa't isa. Mabubulag ako. Wala kang future sa akin. Huwag mo akong mahalin, Ryan. Wika naman ni Laila. Binasag ko naman ang katahimikan. Mata lang ang mawawala sa'yo. At hindi ito. Hinawakan ko ang tapat ng puso ni Laila. Sa pagdilim ng mundo mo, ay ako ang magsisilbing liwanag ng buhay mo. Hindi ako magsasawang alagaan ka mula ngayon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Mamahalin kita, Laila. At kilalanin natin ng sabay ang isa't isa. Subukan mong manatili dito sa poder ko. Matapos sabihin ang nilalaman ng puso ko, ay inangkin kong muli ang inosenteng katawan ni Laila. Pagkatapos binuhat ko para maligo ulit kami.
Bakas pa ang tanda na ako ang una sa buhay nito na nasa bed cover. Nang mauna akong lumabas ng banyo ay mingidi sa labing inalis ko at nilabhan at baka matukso pa ako ng pinsang si Harry. Makaraning sambuwan ay bininyagan na ang anak ni Harry sa Manila dahil hindi na kayang magbiyahe pa ng magulang ni Erica dahil maedad na ito. Habang tulog si Laila, pinakikialaman ko ang cellphone nito at hinanap sa phone ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa kanya. Hindi naman ako nabigo dahil nakita ko kaagad ang mga pakay ko. Lumabas ako sa veranda ng tinuluyan namin na kilalang hotel at kinuntak ang magulang nito. Kinakabahan pa ako habang nagre-ring ang numero ng tinatawagan ko, ang mami ni Laila. Hello? Wika ng nasa kabilang linya. Hello? Good morning po. Ako po si Ryan Orbido. Boyfriend po ako ni Laila. Gusto ko sanang hingiin ang kabay ng anak nyo. Sana po ay magkita tayo. Nandito po kami sa hotel. Wika ko at ibinigay ang pangalan ng tinutuluyan namin. Gulat na gulat naman ang mami ni Laila at gustong pakasalan siya. Halos hindi ito nakakibo at hinihiling na mag-video call na lang sila. Matapos silingin ng mami ni Laila na mag-video call kami, nang maibigay ko naman ang account ko, makalipas ang ilang segundo ay tumawag na ito. Kagwapong manugang. Naluluha kung saan na makita ang nagpakilalang boyfriend ni Laila. Naluluhang hinanap ko ang anak at suminyas itong huwag akong maingay. Agad itong pumasok sa kwarto nang sumang-ayon ako. Himbing na himbing itong natutulog. Matapos kong mapatunayang totoo ang sinasabi nito, ay sininyasan kong lumabas na ulit. Maraming salamat talaga sa iyo anak. Sobrang nag-alala ang lahat kay Laila. Hindi ako tutol. Ngunit kaya mo bang maging asawa ang anak ko na sa darating na hinaharap ay mabubulag? Tumutulo ang luhang saad ko sa gwapong magiging manugang ko. Alam ko na ho ang kondisyon ni Laila. At ma'am, handa akong alagaan siya. At sobrang mahal ko na po ang anak nyo. Maiksi man ang panahon na naging kami sa bawat araw na nakakasama ko siya, ay minamahal ko at kinikilala namin ang bawat isa. Mami na anak ang itawag mo sa akin. Salamat sa pagmamahal mo at pag-aalaga sa mga panahon na wala kami sa tabi ni Laila. Ginawa namin ang lahat. Umaga at gabi kami naghahanap sa kanya. Ngunit mas gusto niyang mapag-isa muna. Pupunta kami dyan anak. Sige na, para masabihan ko ang mga kapatid at daddy niya. Matapos ang napagkasundoan na surprise kay Laila, ay ibinaba ko na ang tawag. Bumalik na ako sa loob at sinimula ng gisingin ang mahimbing na si Laila. Masuyong mga halik at inumpisan kong alisin ang mga suot naming dalawa. Ano ba? Reklamo ko naman kay Ryan na magising na sa kiliting hatid nito. At halinghinang pinagpapala ng labi nito ang malulusog kong dibdib, habang ang isang kamay nito ay nilalaro. Napapasinghap ako at napapaliyad. Gumanti ako sa bawat salakay nito na makaramdam ng gutom. Saka lang kami tumigil sa paglalandian at sabay na naligo. Halos maubos ko na ang mga in-order ni Ryan, maging ang kanya dahil sa gutom namin. Maging yung pang-design ng chef sa ibabaw ng pagkain ay nakain namin bago nagkatawanan na makitang pati pala iyon ay naubos. Nagulat ako na may biglang yumakap sa likod ko at makitang si Mami at ang mga kapatid ko sa tabi nito. Naluluhang niyakap ko ang mga magulang at kapatid ko. Papaano nakita niyo ako dito, Mami? Takang tanong ko naman. Inginuso nito si Ryan. Nakangiting napairap na lang ako matapos kong humingi ng patawad. Sa pagtatago ko, ay niyaya na kami na umuwi sa bahay. Nang makarating masaganang tanghalian at lahat ng paborito ko ay nakahain sa hapag. Nagtataka man, pilit kong kinakalma ang sarili dahil para na akong lulunukin ni Ryan. Kung tumitig ito sa akin, akala mo ay matagal na kaming hindi nagkita. Nagpaalam ako maghuhugas ng kamay para lang magulat
Nang pagbalik ko sa lamesa ay nakaluhod na si Ryan at hawak ang singsing na nasa likod nito, ang buong pamilya ko at may mga hawak na petals ng rosas. Laila Diaz, will you be my wife? Dumiliman ang paningin, aalagaan kita. Ako ang magiging liwanag mo. Naluluha kong wika kahit hindi siguradong sasagot si Laila sa akin. Natutup ko ang bibig at naguunahan na tumulo ang luha ko bago naglakad papalapit kay Ryan. Yes, pagsang-ayon ko. Tumayo ka na, nakakahiya. Nakangiti kong wika at isinuot nito ang singsing sa daliri ko. Kasunod ng mga bulaklak na bumuha sa amin ni Ryan, ang parehong luha sa mga mata dulot ng saya. Makalipas ang ilang araw ay suot ko na ang simpleng bestida at nilingon ang gwapong magiging asawa na nagsusuot ng polo nito. Hiniling kong sa huwes lang kami ikasal at sayang ang pera. At ilalaan na lang sa magiging anak namin. Hindi na kumontra pa si Ryan dahil tinakot kong hindi ko sisiputin ang kasal kapag ipinagpilitan nito ang bonggang kasal. Ang gwapo naman na magiging asawa ko. Lumapit ako at biniro ito. Ibinaba ko ang hindi pa nasasarang bestida. Loka, baka honeymoon ang unahin ko ngayon. Kahit araw-araw naman kitang inaanhubiro ko. At tinapit si Laila. Ang ganda nito, kahit simple lang ang ayos. Masuyong halik sa labi nito at isinara na. Tukso, mamaya ka lang sa akin ha. Tingnan mo, ihilang ang pahinga natin. Halika na. Nagkatawanan kami na lumabas ng kwarto at nagtungo sa naghihintay naming pamilya. Sa bahay lang kami ikinasal at garden wedding. Simpleng-simple lang sina Tots at Peps ang nagsilbing ring bearer namin. Nakatali sa liig nila ang isusuot na singsing bilang mag-asawa. Matapos ang palitan ng sumpaan ay ganap na kami mag-asawa ni Ryan. Tulad ng pangako nito sa bawat araw na magkasama kami. Ito ang magiging liwanag ng isa kong paningin. Naagapan pa ang isang mata ko na hindi tuluyang mabulag. Ngunit ang isa ay talagang wala ng chance. Naging blue na kung minsan ay pula at ang kabila naman ay itim. Akala ng karamihan kapag nasa labas kami mag-asawa ay sadyang natural lang ang kulay na mata ko. Hinihimas ko ang tiyan kong umbok na at tila nagdiriwang din ang birthday ng daddy nito. Mahal, dali, tawag ko naman kay Ryan. Naabala na magligpit ng kinalat ng aso namin. Bakit? Nag-aalalang tanong ko kay Laila at binitawan ang hawak na dustpan. Yung anak mo si Misipa oh. Happy birthday daw po sa'yo, Daddy. Talagang nakangiti kong hinawakan ang tiyan ni Laila na napakalaki na. Saktong sumipa ulit ito. I love you to anak. Sa inyo ni Mami. Huwag mong pahihirapan si Mami ha. Ganyan ang gawin mo pag lalabas ka na. Sipa agad. Kausap ko sa anak at masuyong hinalikan ko ang mag-ina ko. Wala na akong hinihiling pamahal. Kompleto package na kayo. Bulong ko sa asawa ko. Ito ang pinakamasayang birthday ko at regalo na natanggap ko. Nakangiti kong dinamalang ang paggalaw ng anak ko. Salamat din sa iyo, Ryan, at nakilala kita. Maraming salamat, mahal. Binigyan mo ng kulay at liwanag ang buhay ko. Sagot ko sa asawa ko na nakayakap sa tiyan ko. Inaabangan ang bawat paggalaw ng anak namin.